Hello everyone, good day. Bali, didiscuss po natin on this recording ay yung topic natin regarding journalizing. Tsaka simulan na rin po natin yung iba't ibang discussion regarding this. Ayun, para po mapunan po natin yung mga araw na hindi po tayo nakapag-discuss because of sports fest, yun. So, medyo double time lang po tayo regarding this. So, looking forward na sana tapusin niyo po itong recording na to. At if ever na may makalimutan kayo mga details, pwede niyo po siyang panoorin anytime kahit nasaan kayo. Pasensyahan niyo na lang din yung boses ko, talagang nakakaantok talaga to. But yon. So, our topic could be about accounting cycle for service type businesses, specifically under journalizing. So, yeah. So, regarding accounting cycle of a service type business, ano nga ba yung buong accounting cycle? Ano ba yung ginagawa natin kapag nag-accounting tayo? So, always first, nagsisimula tayo sa pag-analyze ng ating mga transaction, na-analyze natin maigi yung mga business transaction. Ayun po yung ginagawa natin kapag iniisip natin kapag ano nga ba yung mga accounts na naaapektuhan ng bawat transaction, nadadagdagan ba siya or nababawasan. Now, kapag natapos na natin siyang i-analyze, tsaka lang po natin inire-record yung transaction. Hindi lang po tayo basta-basta record lang ng record ng mga transaction. So, ina-analyze mo na 'to bago po siya i-journalize. Then tsaka po tayo nagkakaroon ng posting, gumagawa ng trial balance, nag-a-adjusting entry, adjusted trial balance, financial statements, nagko-closing entries, at nagpo-post closing trial balance. Pansin niyo 'no, midterms pa lang tayo, pero nasa pangalawang step pa lang po, opo. So yun po yung sinasabi ko sa inyo na babagal na po tayo sa lagay na 'to. Kasi po, yung journalizing really is first part pa po 'to dapat ng discussion natin. Pero since, ayun nga, nag-back to zero po tayo, nag-back to basic tayo, kaya medyo natagalan tayo. Talagang hinimay-himay natin siya. Yan. So, this is the basic recording process. So, regarding book of accounts, ano nga ba yung mga tinatawag natin na book of accounts? So, this is used to record transaction and it is vital in organizing, summarizing, and reporting transaction into financial statements. So, kumbaga, para siyang diary na nilalagay natin dito yung bawat nangyayari or bawat transaction na nangyayari sa company natin. So, it is registered with the Bureau of Internal Revenue for compliance and monitoring purposes. Ito mga book of accounts po natin is chine-check po to ng Bureau of Internal Revenue. So, chine-check nila yung mga transaction, kung tama ba yung pagkaka-record natin or meron bang anomaly tayong nagagawa. So, we have two book of accounts. We have the journals and we have the ledgers. So, ano nga ba yung pinagkaiba ni journal at ni ledger? So, si journal is under journalizing. So, it is the recording the business transaction to the general journal. So, kapag general journal for journalizing, ayun nga, nire-record na natin siya sa libro natin kung ano yung mga transaction na to in chronological order. Ibig sabihin natin ng chronological, pagkakasunod-sunod na date or ng oras. So, dapat mauuna kung ano talaga. Halimbawa, ngayon is March 11. So, mauuna muna yung March 11 kaysa sa mga na-record natin ng March 12. So, ano-ano ba yung mga transaction natin ng March 11? Ano-ano ba yung mga transaction natin ng March 12? On the other hand, under posting po, nire-record naman po natin yung or tina-transfer po natin yung mga transaction from general ledger to general journal to general ledger. Ibig sabihin naman po, 'di ba, yung mga cash natin na transaction under journal entry magkakasama yan bawat account. I mean, bawat transaction. Halimbawa, kapag nag-invest ka, meron tayong cash, meron tayong owner's capital. Dito kay posting, pinagsasama-sama po natin lahat ng transaction ni cash, pagsasama-samahin natin. Lahat ng transaction ni accounts receivable or FFA accounts receivable, pinagsasama-sama po natin.
Itong posting po, yung magiging susunod na topic natin after ni journalizing. So, first phase of accounting process. So, ito po yung unang phase ng accounting process natin. Una, lahat ng transaction natin daily are analyzed according to the rules of debit and credit. So, i-discuss din natin sa debit and credit later. Entries are recorded chronologically. Ito nga yung sinasabi ko na dapat sa pagkakasunod-sunod po ng date, pagkakasunod-sunod ng oras, yung pagkaka-record natin ng entries. Journal entries are classified and organized per account in the ledgers. So, ibig sabihin po, um, yun nga, yung mga after nito, meron tayong tinatawag na posting na gagawin din. So, we have two types of book. We have the book of original entry or yung tinatawag natin na journal. Again, journal is also called as the book of original entry. So, si journal po is a record of the business daily transaction. It is recorded in chronological order and it uses the principle of debit and credit. So, single journal entry, meron din tayong compound journal entry. Kapag single journal entry, ito po yung mga entry na dalawa lang na account yung naapektuhan. Isa sa debit, isa sa credit. For example, bumili ka ng supplies. So, kapag bumili ka ng supply, ang maapektuhan na accounts is supplies and cash. Single journal entry po yon. Pero pag sinabi nating compound journal entry, ito po is kapag ang transaction has more than one debit or credit. Ibig sabihin, merong at least na tatlong account na maapektuhan sa transaction na yon. Ito po yung halimbawa is bumili ka ng equipment tapos nag-down payment ka lang. Then yung balance is mapupunta sa utang. So, tatlo yung accounts na maapektuhan. Meron tayong equipment, meron tayong cash, at meron tayong accounts payable. Yun po yung tinatawag natin na compound journal entry. So, ito po yung itsura ng journal. So, 'di ba pinabili ko kayo noong mga journal papers natin. So, ganito po yung magiging itsura niya. So, yung company name, then sa taas is journal, general journal, page, date, account title, or parang ganito na lang din yung magiging itsura niya. Ayan. So, date, account titles, and explanation. PR po is for posting reference. Ito po yon o yung ref po dito. So, kumbaga, may tinatawag kasi tayong chart of accounts. Mamaya, di-discuss din natin. And then, meron tayong line for debit and meron tayong another for the credit. So, next po tayo. So, we have two types of journal. We have the general journal at this is special journal. So, si general journal, ito po yung kadalasan tinuturo sa inyo na debit, credit, ganyan. So, ito rin po yung itsura nun, general journal. Okay? So, next, may tinatawag din po tayo na special journal. It simplifies its classification and summarization of accounts from recurring transaction. So, from here, you will see under special journal, madami siyang nakalagay. Meron tayong sales journal, purchases journal, cash receipts journal, and cash disbursement journal. Kadalasan po, ito pong mga special journals natin ay ginagamit for merchandising business at manufacturing business po. So, meron din tayo under special journal, may general journal din po yan. So, saan ba? May example ba ako nun? May example ata ako nandito. Ito ata. Ito, special journals natin. Ito po yung, ayun nga, pinakita sa inyo, general journal natin. Under sales journal, ito naman itsura nun. Cash receipts journal, ganito naman po yung itsura niya. And then, cash disbursement journal, ganito po itsura niya. And then, purchases journal, ganito itsura. So, para saan naman po itong mga special journals natin? So, kumbaga, pinaghihiwa-hiwalay na po natin kay special journals yung mga transaction. Halimbawa,
Kapag ang sales mo is on account, nilalagay mo siya sa sales journal. Kapag purchases journal, lahat naman ng purchases mo on account, inilalagay mo dito. Cash receipts journal, basta may na-receive kang pera, yung transaction na yun, isi-record mo siya dyan kay cash receipts journal. Cash disbursement journal is lahat naman ng lumalabas na pera, dito po natin inire-record. So, yun po siya under special journal. Bali, dinaanan lang po natin, pero dinaanan lang natin siya, pero hindi na natin siya i-further discuss pa. So, next we have the ledger, or it is also called as the book of final entry. Kung ang journal natin is book of original entry, si ledger naman is tinatawag natin na book of final entry. Bakit? Because it reflects the economic effects of the business organization's transaction after they are posted or recorded to the various journal. So, dito naman kay ledger is pinaghihiwa-hiwalay naman po natin yung mga accounts po natin. So, next time discuss natin. Pero, ayun, dinadaanan lang natin. General ledger, it classifies activities for each organization account from the journal. And then sa subsidiary ledger is para naman po to kay accounts receivable at accounts payable. Kumbaga, kay subsidiary ledger, naka-specific naman kung kaninong customer pa may utang. Halimbawa, si customer X. Ayan, si customer X. Magkano pa ba yung utang niya sa atin? Si customer Y, magkano pa ba yung utang niya sa atin? Makikita po dyan yung mga balances. Kay subsidiary ledger. Next, we have the ledger. Yun, so ganito naman siya, itsura niya. Ayan. Next, we have the chart of accounts. Diba sabi ko nga sa inyo, may tinatawag tayo dito na post reference. Ayan, posting reference or the ref po na nakalagay po doon. So, dito kasi may nilalagay tayo mga number dito. Halimbawa, 101, 201, ganyan. Which is, merong ibig sabihin po yung mga numbers na yon. So, dito po kay chart of accounts, it is a collection of accounts title used to organize or recording process and divides accounting values into general ledger division. You have the assets, liab, which is yung mga major accounts natin, capital, income, and expenses. So, si chart of accounts is literally, chart siya, listahan siya na makikita nyo po yung, halimbawa, ito, makikita nyo po yung lahat ng accounts na meron po ang isang kumpanya. So, lahat po ng kumpanya is meron siyang chart of accounts, ganyan po yung magiging itsura po nun, na nakalista po dito lahat ng mga pwedeng gamitin na accounts ng isang kumpanya. So, ibig sabihin, kapag wala po dito yung accounts na gusto nyong gamitin, baka may mali po sa transaction or ninyo, o di kaya hindi pa siya na-add doon sa chart of accounts. So, dito, halimbawa, may listahan sila kung ano-ano lang yung mga accounts na pwede nilang gamitin. Ayun. So, the list of accounts follow the sequence and organization in the ledger, and it follows the order of appearance in the financial statement. So, pansinin nyo, kapag mga asset, kadalasan is nagsisimula siya sa 1. So, 101, 101B, 101C, 102, 101, 103, 104A, 104B, 105, and etc. So, kadalasan yung pagkakasunod-sunod nila is based on their liquidity kapag asset. Ibig sabihin, kapag mas mataas ka, or sorry, kapag mas nandito ka sa higher part, mas mataas yung liquidity mo. So, ganun. Liabilities naman, kadalasan is nagsisimula sa 2. Capital accounts, nagsisimula sa 3. Income accounts, nagsisimula sa 4. Expense accounts is nagsisimula sa 5. Ayan po mga number na yan is yun po yung nilalagay po natin dito sa ating posting reference po. Halimbawa, nag-record ka dito ng debit sa cash, lalagay mo sa posting reference is 101. Then, tsaka ka lang maglalagay sa debit, halimbawa 100,000. Ganun po. Okay? So, going back. Next, we have the elements of chart of accounts. So, ano ba yung elements of chart of accounts? Ano ba yung makikita natin sa chart of accounts? Una is the account numbers. Yung account numbers po, ito po yan. Yung the 501, 503, 504, 505, and 506. Yun po si account numbers.
So, example, yan. Mga 100s, liabilities, and etc. So, chart of accounts capture all expected transaction and anticipating other possible transaction or changes. So, account name, ayan. So, si account name naman po is, ayun, kung ano man yung account name niya. Halimbawa, dito, sa ba? Asan na siya? Nawala na siya. Ayun, account name po natin is yung, ayun nga, yung cash, accounts receivable, supplies, and etc. So, yan siya. Next, doon na tayo sa pinakapunto natin. Kumbaga, yung unang 15 minutes natin is para lang siya sa introduction. Pero nandito na tayo sa pinaka-topic po natin. So, accounting cycle of a service type business journalizing. So, the rules of debit and credit are the fundamental principles of the modern double entry accounting system. These rules are used by accountants and bookkeepers in journalizing transaction and completing the accounting cycle. Hold on. So, we have the accounting cycle of a service type business. So, kumbaga, ano nga ba yung rules natin sa debit at credit? So, di ba meron kayong paper na pinakabisado ko sa inyo dati. So, nakalagay doon kung anong asset siya, ano ba yung account title niya, kung debit ba siya or credit, kung real account ba siya, and etc. So, may part doon na may nakalagay na normal balance. So, kapag nakalagay siya sa normal balance, ito lang lagi yung isipin. Kapag nakalagay siya sa normal balance na po yun na yun, ayun po ay debit. Sorry. Ayun po ay do'n siya nag-i-increase. For example, kapag asset kagaya ng cash, accounts receivable, supplies, prepaid expenses, supplies, land, equipment, and etc. Kapag mag-i-increase siya, ilalagay niyo po siya sa debit. Okay? Pero kapag magde-decrease siya, ilalagay mo siya sa credit. Next, si liability, ang normal balance niya ay credit. So, kapag ilalagay mo siya sa credit, mag increase siya. Kapag ilalagay mo siya sa debit, magde-decrease siya. Next, equity. Ang normal balance niya daw ay credit. Kapag nilagay mo siya sa credit, mag increase siya. Kapag nilagay mo siya sa debit, magde-decrease siya. So, ang pinaka-importante dito is alam nyo dapat kung ano yung normal balance ng bawat account. So, kapag alam niyo yung normal balance ng account at kung paano nangyayari or kung paano nagte-take effect ang debit at credit, madali niyo po siya magagawa. Next, yung mga contra accounts natin is opposite to the normal balance of the account. Halimbawa, next time, kapag ano na kasi ito kapag adjusting entries. Revenue natin, ang normal balance niya is credit. So, kapag nilagay mo siya sa credit, mag increase siya. Kapag nilagay mo siya sa debit, magde-decrease siya. Next. Expense natin, ang normal balance niya is debit. Kapag nilagay mo siya sa debit, mag increase siya. Kapag nilagay mo siya sa credit, magde-decrease siya. And itong revenue at expense natin nga, 'di ba, kadalasan sa mga normal transaction, nasa lagi lang siya nag-i-increase. Unless magkaroon tayo ng adjusting entries at nagkakaroon po tayo ng closing entries. Next. So, yun nga. So, sa asset accounts natin, eto, cash, accounts receivable, etc., they are real and permanent accounts. So, balikan lang natin. So, si asset, debit, liabilities, credit, real accounts din. Equity account is credit ang normal balance niya. Revenue po natin is credit ang normal balance. Ito naman ay, itong dalawa is nominal account. Ibig sabihin, kino-close sila every year. Nagba-back to zero sila every at beginning of the year. Expenses natin, increase kapag nakalagay siya sa debit. So, ang normal balance niya is debit po. Next, recording service transaction in the general journal.
So, yun nga, na-discuss naman na natin to kanina. The process of recording the financial transaction of a business is what we call journalizing. So, dito pa lang, nag-a-analyze na tayo ng financial transaction bago po natin siya dapat i-record. Okay? So, yan po yung mga parts natin. So, for example, noong June 19, si J.A. Barral Accounting Firm is nag-provide ng consulting services to its client in the amount of 100,000. So, paano natin siya ilalagay sa general journal? So, under journal po natin, 'di ba? Una mong alalahanin palagi ano yung mga accounts na maapektuhan. So, we have the cash, and second is yung kanilang revenue account, which is consulting fees on that end. So, huwag kayong mag-alala regarding sa mga accounts title, no? Kadalasan given siya, nasa account, sa, what they call this, nasa chart of accounts siya. Pero kapag walang chart of accounts, doon po kayo magta-try na mag-isip kung ano-ano yung mga accounts na babagay sa kanya. So, pansin nyo dyan, naka-debit si cash at naka-credit si consulting fees. So, ibig sabihin, kapag debit po ang isang bagay, siya ay nasa left. Kapag credit nyo po siya, maglalagay kayo ng space between them. Ayan, may indention na tinatawag. Ayan, indention. Tsaka nyo po ilalagay yung accounts title niya. So, nakalagay sa debit, ibig sabihin ang cash natin is mag-i-increase. Ang consulting fees natin is mag-i-increase din, kaya siya nakalagay sa credit. Next, recurring transaction, it is always must be supported by invoices, okay, based sa objectivity principle natin. Must be recorded chronologically and must properly reflect all increases and decreases to an account in the journals through an entry. So, kapag hindi siya properly reflected, magkakamali po kayo ng mga balances. Hindi po siya accurate at reliable. For example, paano natin i-record ang mga ito in general journal? So, we have August 1. Noong August 1 daw, na-purchase yung supplies worth 20,000 in cash. Again, na-purchase yung supplies worth 20,000 in cash. Paano gagawin? So, alamin natin ano-ano ba yung mga accounts na naapektuhan. So, dahil siya ay nag-purchase ng supplies, meron tayong increase in supplies. And, ang pinambayad niya dun sa supplies na yon is cash. So, mababawasan yung cash natin. So, dahil mag increase yung supplies natin, balikan natin to, delete natin itong mga to. Ito daw ay August 1. Tama? August 1. So, noong August 1, ayan. So, ano ang ilalagay natin sa debit? Ilalagay natin sa debit is yung supplies. Bakit? Kasi nga, nag-increase siya. So, ilalagay natin siya sa debit. Magkano? It is 20,000. Next. Yung cash na natin ilalagay. So, ilalagay natin siya sa credit naman. Bakit natin siya ilalagay sa credit? Dahil nabawasan siya. Okay? Nabawasan siya, so ilalagay natin siya sa credit. 'Di ba nga, ang normal balance ng cash ay debit. So, kapag nilagay mo siya sa debit, madadagdagan siya. Pero since mababawasan ng effect sa kanya, ilalagay po natin siya sa credit. Then, dito po sa pangatlong line, kadalasan inilalagay po natin yung description ng nangyari dun sa account. Bawa, to record the supplies purchased. Ganun po. Itong PR, nilalagay po natin dito kadalasan is yung mga posting reference niya. Halimbawa, yung cash kanina is 101. Tapos yung supplies is 103. Ganyan. So, ganyan po yung nakalagay dyan. Ganun po. So, next transaction tayo. Madali lang, di ba? August 10. Nag-purchase daw tayo ng equipment on account. 50,000 pesos. So, isipin niyo ulit maigi, ano ba yung mga accounts na naapektuhan. Bumili siya ng equipment, so yung equipment is mag-i-increase. Next, ano bang pinambayad dun sa equipment? Ang pinambayad sa equipment, nagbayad ba tayo ng cash? Hindi. Ang sabi dyan is on account. Ibig sabihin, utang muna siya.
So, dahil ito ay August 10, lagay naman natin dito kahit 10 na lang po. Since may August na pong nakalagay dito. So, anong ilalagay natin sa debit? Yung equipment pa o yung accounts payable? Ang ilalagay natin sa debit ay yung equipment. Kasi mag increase po yung equipment natin, ilalagay natin siya sa debit. Amounting to 50,000 pesos. Next. Ano ba isa? Accounts payable. So, si accounts payable naman nilagay natin sa ating credit kasi po siya ay madadagdagan. Ang accounts payable natin ay liability account. So, kapag ang liability account is nadadagdagan, nilalagay po natin siya sa credit. To record the equipment purchase on account. Next. Basic. September 1, nag-invest daw tayo ng additional 75,000 into the business. So, ito ay si Ralph, no? So, September 1. So, since tapos na ang OG natin, lagay naman natin is September 1. Okay? Bakit po kayo naglagay dito ng September 1? Dito 10 lang. Kasi nga, dahil August na dito, assuming na August din po ito. Ito naman, dahil hindi na siya August, pinalitan natin siya ng September. Okay? Going back. September 1, nag-invest tayo ng additional 75,000 into the business. So, ano ba daw yung in-invest? Nag-invest siya ng 75,000 na cash. So, isa nating account is cash. At dahil investing to, nag-increase din yung ating capital. So, dahil nag-increase si cash, ilagay natin siya sa debit. Debit tayo ng cash at credit tayo ng Ralph Capital. Nasa credit si Ralph Capital dahil nag-increase din po siya. So, we have 75,000. Basic. Magkakaroon na tayo ng basic, dito, counter, Charis. Next. So, pansin nyo, parehas lang po yung ginawa natin. Dito, supplies cash, equipment accounts payable, cash, and Ralph Capital. So, parehas lang po sa ginawa natin. Okay. So, next. Paano naman po kapag advances tsaka mga prepayments? So, kapag mga prepayments, diba, ang prepaid expense is asset account, ni-record natin siya as prepaid account. And yung mga advances from customers, ibig sabihin is nag-advance payment si customer, they are liabilities. Ito po yung tinatawag natin na unearned revenue. So, for example, June 12. So, hindi siya chronological. Another set of accounts. So, noong June 12, naka-receive daw tayo ng 35,000 pesos cash for services to be rendered next month. So, ibig sabihin, naka-receive tayo ng 35,000 pero hindi pa natin nare-render yung service. According nga, 'di ba, kay Revenue Recognition Principle, hindi pa natin 'to pwedeng i-record under ng revenue natin kasi hindi pa nga natin nabibigay yung services. So, anong i-record natin? So, since naka-receive tayo ng cash, debit po tayo ng cash. Ay, date pala muna na. June 12. Receive tayo ng cash. And then, debit tayo ng cash and credit tayo ng unearned revenue. So, they are both 35,000. Ayan po. So, to record the payment received from customer in advance. Yan siya. So, next. Bakit po tayo nag-unearned revenue? Kasi nga po, hindi pa po natin na-earn yung revenue. So, unearned revenue pa po yun. Next, July 1. Nagbayad daw tayo ng 90,000 in advance for rent spanning the next 6 months. So, since di pa natin nagagamit or hindi pa siya recognized as expense, ayan, so i-record muna natin siya as under prepaid rent. Ito po yung tinatawag natin na prepaid rent na account. So, since nadagdagan,
Ang prepaid rent is an asset at nadagdagan siya. So, magde-debit po tayo ng prepaid rent and then magke-credit po tayo ng cash amounting to 90,000 pesos. Bakit po tayo nag-credit ng cash? Ang cash natin ay nabawasan. Ibig sabihin, um, ilalagay natin siya sa credit. Okay? So, to record the rent paid in advance. Next. Recording nominal accounts. So, mga nominal accounts natin is mga revenue, mga expenses natin, ganyan. So, ang revenue natin, ang normal balance niya is credit. Expenses natin, normal debit balance. Ibig sabihin, kapag nadadagdagan sa revenue, nilalagay sa credit. Kapag nadadagdagan or nag increase po sa expenses, nilalagay po natin siya sa debit. Okay? So, next. February 13. Okay. Sabi dito, noong Feb 14 daw, nag-provide tayo ng services to clients and received 85,000 in cash as payment for the services rendered. So, ibig sabihin, ayan, naka-receive tayo ng cash para dun na sa service na na-render na natin. So, sabihin na natin sila ay, um, ano ka tawag natin? Revenue na lang. So, 85,000 cash. Debit tayo ng cash kasi nag-increase ang cash. 85,000. Next, credit po tayo ng revenue or service revenue. 85,000. Credit siya kasi nadagdagan siya. To record the service rendered. Next. March 5. Close the deal for 120,000. The client paid in advance and the company should perform the services for a 3-month period. Ibig sabihin, na-close na natin yung deal. Si client, nag-pay siya in advance. And, yun nga, kailangan ma-perform niya yung services for a 3-month period. Ang tanong, nagawa na ba natin yung services? Hindi pa. Okay? So, na-close lang yung deal natin. Ang tanong, may na-receive na ba tayo ng cash? Meron na. The client paid in advance. Ibig sabihin, may na-receive tayo na pera, pero hindi pa natin nagagawa yung services. So, noong March 15, ay tama ba? March 15? March 5. Naka-receive tayo ng cash, debit tayo ng cash, and then, credit pa tayo ng service revenue or unearned? So, ang lalagay natin dito is unearned revenue or unearned service revenue. Kayo bahala. Unearned revenue. Ayan. So, for 120,000. Kasi nga, hindi pa nagagawa yung services. To record the service. Ay, mali. Kahit unearned revenue na. Next. April 15, nagbayad daw tayo ng 20,000 for rent and 5,000 for utilities. Kapag ang rent at utilities ay wala naman sinabi na in advance, we are always assuming that this is rent expense. Okay? Kapag wala nakalagay na in advance, hindi siya prepaid expense. So, April 15. Wala. Wala siya. April 15. So, this is, since ang expenses ito, hindi na tayo papasok sa tinatawag natin na compound entry kasi meron tayong tatlong accounts na maapektuhan dito. You have the rent expense, the utilities expense, and then yung pinambayad nila which is cash. So, since nadagdagan ang expenses natin,
Debit natin ang rent expense. Another debit tayo sa utilities expense. And then, credit tayo ng cash. Ba't tayong credit ng cash? Kasi nabawasan siya. Rent is 20,000. Ay, sobra. Utilities is 5,000. Magkano yung binayaran natin na cash? Kung nagbayad tayo ng rent na 20,000 at nag-utilities natin is 5,000, binayaran natin is 25,000. So, pansin niyo po, always balance po ang debit at credit natin sa bawat transaction. Okay? To record the various expenses paid. Ganun lang. So, as simple as that lang po ang ating journal entry po. So, pansin nyo, parehas lang din po yan yung ginawa natin ngayon. Okay. Next. So, official receipt, ano-ano nga ba yung mga source documents natin? We have the official receipts and the sales invoice. So, sa official receipts po is when the service business receive the cash payment, pag nakaka-receive sila ng official ng payment sa inyo, lagi sila mag-i-issue dapat ng OR. Ayun yung tinatawag natin OR, which is the official receipt. Opo, signifying the sale of service and the receipt of payment. Pero paano kapag sales invoice? Kapag sales invoice naman, kapag meron tayong issue na sale of goods on account. Kapag on account po, sales invoice ang binibigay. Pero kapag cash ang pagkakabayad, OR po or official receipt po yung binibigay. OMG, ang dami na. Isa-isahin natin. Sige. Challenge accepted. Okay. Para hindi niyo naman sinasabi na kapag example ang konti lang. O, damihan natin. January 31, si Sarah daw nag-infuse ng capital for a shoe and bag repair services for 350,000. So, since nag-invest siya, so received Jan 31. Iba na naman pong company to ha. Ibang company na naman. So, naka-receive siya ng cash because of that investment. So, debit tayo ng cash. Credit tayo ng Sarah Capital kasi nag-invest siya sa capital. And to record the investment of the owner. Okay, next. Magkano? 350,000. Okay, next po tayo. We have the Feb 5. Purchase equipment and other properties worth 100,000 to be used for the business. Okay? So, nag-purchase na tayo ng equipment, nagbayad tayo, pinambayad natin, 100,000, walang sinabing on account. So, this is cash po. So, purchase equipment. So, debit tayo ng equipment kasi naka-receive tayo ng equipment. Then, credit tayo ng cash kasi cash natin ang pinambayad natin. 100,000. Ito din, 100,000. Feb 8. So, ng Feb 8, nag-purchase tayo ng supplies. Ay, hindi tayo nag-wait. Tama pag nag-wait. Noong Feb 8, nag-purchase tayo ng supplies and other necessities for 50,000. So, ayan, other necessities, 50,000. Walang sinabing on account ang pagkakabayad sa supplies. So, noong Feb 8, 8 na lang ang ilalagay natin since Feb ang nakalagay sa taas. So, naka-receive tayo ng supplies. Binayaran natin ng cash. Ayan. Wait. Magkano? 50,000. Then, to record the next. Feb 14, grand opening with revenue of 50,000. Sinabi niya na ng revenue, wala naman sinabing ito ay on account.
Ayan. So, lagay natin siya as cash. Ayan. Revenue. So, cash, service revenue, 50,000. Tama ba? Next. Very basic lang. 515. Paid employees with an aggregate amount of 80,000. Revenue for the day is 30,000. Paghiwalayin na lang natin para hindi kayo malito, pwede rin natin pagsamahin. Paano kapag pinaghiwalay natin? Kapag pinaghiwalay po natin yan, debit tayo ng cash. Ay, doon muna tayo sa binayaran na salary. Bayaran muna natin yung salary. Salaries expense. Cash. To record the salaries paid. So that is 80,000. Tapos, debit tayo ng cash, credit tayo ng service revenue naman para doon sa na-receive natin na revenue amounting to 30,000. Next. Paano naman kapag pinagsama mo yung dalawa or tinatawag natin na compound entry? Medyo magulo siya, pero try pa rin natin. So, we have salaries expense pa din, debit tayo na 80,000. Try lang to ha. I mean, ito yung compound entry version nitong nasa taas. Compound entry version siya nito. Then, service revenue po tayo. Bakit may space? Paglalagyan po natin yan ng cash. Service revenue tayo ng 30,000. Ngayon, ano yung difference ng dalawa? So, ang difference ng dalawa is 50,000 at dito siya nawawala. So, 50,000 dito, ibig sabihin, dito po natin nilalagay yung cash sa credit. Ayun yung shortcut. Pero ano ba ibig sabihin nun? So, nagbayad tayo pa rin. Kumbaga, may na-receive tayo na 30,000 at meron din tayong kailangan ibayad na 50,000. Okay. So, yun siya. 16. Paid utilities, 5,000. Revenue for the day is 35,000. Ang hilig niya naman magdala-dalawa. Charis. Pero ganun talaga. Gawin na lang natin siyang dalawang entry para hindi kayo malito. Ayan. So, same lang naman to. Mapapalitan lang to ng rent pa. Utilities. 516 to. Ito ay magkano? 5,000, 35,000. Ito ay 35,000. Ito ay 35,000. Paano naman kapag kinompound entry natin itong si number 16? So, kapag kinompound entry po natin yan, tanggalin natin itong cash. So, palitan po natin ito ng mga amount, tsaka ng naman. So, ito ay magiging utilities expense. Magkano daw utilities expense natin? 5,000. Magkano daw service revenue natin? 35,000. So, kapag pinagbawas natin itong dalawa, 30,000, saan nawawala? Dito sa debit. So, ilalagay naman natin sa debit itong cash. Ayan po siya. Sana clear pa. Sana naiintindihan niyo pa yan siya. Okay? Ganyan po. Next. Last, we have Feb 17. Feb 17, paid for streamers and advertising for 3,000. Revenue for the day is 38,000 pesos. So, advertising expense tayo ng 17. Kapag ko na lang kasi pare-parehas naman sila ng trip sa buhay. Advertising expense naman, papalitan lang natin.
Hindi rin pa natin napalitan. Advertising natin 3,000, 38,000. So, ganun lang yun po yan siya. So, kapag kinompound entry po natin, so we have here advertising expense. And then, delete ko lang to. Delete natin to. Delete natin to. Delete natin to. Service revenue natin, 38,000. 3,000 sa advertising expense. And then, saan nawawala? Dito sa debit, 35,000. Doon mapupunta yung ating cash sa debit. Simple as that po. Okay. So, as you can see here, parehas lang din po yung itsura nung ginawa natin. Pwede pong magkabaliktad itong dalawa. Halimbawa, magsisimula ka kay cash, then si utilities is medyo nandito sa baba. Okay lang. Basta hindi pwedeng magkabaliktad na mauuna muna yung mauuna yung credit mo na nandito. Halimbawa, ganito yung itsura. Copy pa natin to. Halimbawa, ganyan itsura niya. Yung tipo na yung service revenue mo nandito. Tapos yung advertising and cash mo nandito. Magulo. Parang kumbaga ganyan. Kapag ganyan, mali po yan. Is wrong. Okay? Kumbaga, dapat laging simula sa debit and magtatapos sa credit. Ganun po yan siya. Okay. So, yun lang naman. So, ayan. Another naman yan. Try natin to sa on Friday bago tayo magsimula ng activity ninyo. Yun lang. Thank you so much, everyone. See you.